Good morning at good morning po sa inyong lahat. Ako po na naman ang iyong makakasama ngayong araw hanggang Biyernes. At ito po yung aking panahon at araw na ako ang inyong maririnig at makakasama. Magandang umaga po sa inyong lahat, sa lahat ng mga kasama ko sa oras na ito, sa lahat ng mga kasama ko hanggang mamaya. Maraming salamat sa inyong patuloy na pagsubaybay sa ating devotion, daily devotion. Araw-araw po yan mula Lunes hanggang Linggo, 5:30 to 6:30 ng umaga. Makikita niyo po ang ating devotion dito po sa Facebook Pugs Channel, at sa YouTube naman po ay Pugs Family Channel. Kaya po alin man sa dalawa, pwede po kayong dumako doon at manood. Makasama kayo sa ating devotion. Magandang umaga pong muli at tunay nga po nagpapasalamat tayo sa Panginoon dahil napakabuti niya at concern siya sa atin. Pero yung sa buong magdamag ay kasama natin ang Panginoon at iningatan niya po tayo sa lahat ng mga hindi magagandang bagay na pwedeng mangyari at iniwasan niya o tayo ay inano niya sa lahat ng gawa ng kaaway. Nilayo niya sa lahat ng gawa ng kaaway. Kaya salamat sa Panginoon na meron tayong panibagong buhay na may kalakasan. Siyempre po, kailangan na iano natin yung kalakasan, kasi kung wala naman tayong kalakasan, may buhay nga tayo, wala naman tayong lakas, wala rin kwenta, di ba? Lagi ko sinasabi po yan, na napakabuti ng Panginoon dahil sinusupply niya yung ating buhay at ang kalakasan. Yan. Inaayos ko yung damit ko kasi umaahon. Lumalabas yung aking pera. At sa umaga pong ito, patuloy po na binabati ko si Brother Efren, Sister Mercy, Kuya Oka, ayan. At yung iba pa na wala pa, di ba nakaka-tune in. Sa ating panahon po ngayon ay kailangan po talaga natin mag-aral ng salita ng Panginoon. Hindi lamang sa pakikinig dito sa ating devotion, kundi magkaroon tayo ng personal na pag-aaral, pagbabasa at pag-aaral. Nung Sabado po ay nagpunta kami sa Laguna pala. Kasama po yung buong congregation ng Heavenward Church na pinangunan at pinapastoran ni Pastor June Morteno at ni Pastor Nene Morteno. At doon po yung gabi ay nagkaroon po ng parang Bible study rin. At nagtanong po si Pastor June kung ano at paano mapapalago ang pagiging isang Kristiyano ng bawat isa. So marami pong nagsabi na magbasa ng Bible at manalangin. Yun po ang talagang kailangan ng tao, ang magbasa, mag-aaral at manalangin. Pero meron po tayong 5 Christian growth, paano tayo lalago bilang mananampalataya ng ating Panginoon. At una doon ay ang pagbabasa ng ating Bible, dahil para makilala po natin talaga ng gusto ng ating Panginoon. Kasi kapag hindi tayo nagbabasa, nakakarinig lang tayo at naniniwala to sa mga tao na hindi rin naman nagbabasa, sigurado maliligaw po tayo at maiiba yung ating paningin sa ating Panginoon. Hindi natin kilalang lubusan at ano magagawa ng Diyos sa ating buhay. So sa pananalangin natin, tayo po ay nakikipag-usap sa Diyos. O yun, sa pagbabasa ng Bible, ang Diyos ang nakikipag-usap sa atin. Yung nakausap tayo ng Panginoon sa pamamagitan ng Biblia. Siyempre, sa Kanya, sulat niya yun di ba? At kinakausap niya tayo sa pamamagitan ng Biblia. Kaya nagpapakilala ang Panginoon sa pamamagitan ng Bible natin. Sa pananalangin, tayo naman ang nakikipag-usap sa Kanya. Alam niyo ba na ang buong Bible ay isang prayer din? Panalangin?
tayo po'y nananalangin, ang ating mga panalangin dapat ay hango sa Bible. Pangatlo, yung ating fellowship, yung ating pakikipag-fellowship sa ating mga kapatiran. Na tuwing prayer meeting at Sunday ay nandun tayo sa ating gawain at nakikinig po ng mga patotoo ng mga kapatiran natin kung paano po sila naging napagpala ng Panginoon, iningatan at patuloy na inaalagaan ng Diyos. At makikita at maririnig din po natin doon yung mga kapatiran natin na nagkaroon ng mga problema, nagkaroon ng mga hindi magagandang karanasan, pero nakaligtas po sila at nagtagumpay sa buhay sa pamagitan ng ating pagtitiwala sa Panginoon. Yun po ang maganda, nagpapalakasan pa yan. At sabi naman ng Panginoon sa Bible, Hebrews 10:25, na huwag natin kakalimutan ang mga gawain na katulad noon. Kasi nagkakaroon nga tayo ng palakasan ng bawat isa, di ba? Merong mga tao dyan o mga kapatiran na hinang-hinana, pero pag narinig po yung ating mga testimony, yung ating mga patotoo, kung paano tayo nagtagumpay, ay nabubuhayan ng loob at nagkakaroon ng pag-asa. Ganon din sa ating, sabi nga doon ay, lalo na nalalaman at nakikita natin na malapit na ang pagdating ng ating Panginoon. Sabi po yan sa Hebrews 10:25. Pangapat ay yung ating ibinibigay natin sa Panginoon na ating ibibigay, yung ating resources, yung ating pera. Yan, mahirap kasi sa mga taong ibigay ang pera, kahit sa Panginoon nahihirapan silang ibigay yung kanilang tithes and offering. So ibigay ang kanilang talent, ang kanilang buhay, ang kanilang whole being, ang kanilang oras. Hindi yung mga tao kasi kumikilos yan ayon sa kanilang kagustuhan, ayon sa kanilang timetable. Kaya sa Panginoon laging nga late yan pumunta sa church kasi wala pa yung highlights. Alam niyo ba yung highlights na sinasabi doon ay yung preaching? Yun ang highlights. Pero dapat sa umpisa pa lamang, opening prayer hanggang sa closing prayer, nandun ka na. Kasi yun ang kompleto at yun ang yung pagbibigay natin ng panahon at oras sa ating Panginoon. At panghuli ay ang witness. Mag-witness tayo, ba? Ano bang ginawa sa'yo ng Panginoon? Ano ba natutunan mo sa Panginoon? Gaano mo kamahal ang Diyos? At yun nga po, ipinangangaral natin at ipinagsasabi ang kabutihan ng Diyos sa ating kapwa. Ayun po yung witnessing. Ganon din yung pagbibigay din natin doon ng ating panahon na mag-witness, na magpakilala ang ating Panginoon. Yan po ang 5 Christian growth. At sa ating panahon ngayon, mag-ingat-ingat na rin tayo dahil sabi nga po nung nagbalita na itong October daw ay papasok ang bagong variant ng virus. So kailangan lang po natin mag-ingat din at magtiwala sa Panginoon, kasi kung magpapa-vaccine ulit kayo, ini-enhance nyo lang yung vaccine noong una na kayo ay magkaroon ng yung cloning ba, yung may 5G na tayo ngayon, di ba? O doon papunta tayo sa 6G. Kaya wag po tayong magpabaya at wag po tayong maging complacent, kasi porket takot tayo yung takot natin ang umaalipin sa atin, kaya natin ginagawa ang mga bagay na yun. Kaya mag-ingat po tayo at magtiwala tayo sa Panginoon. Wala pong imposible sa Diyos, at kung kukunin ka na ng Panginoon, ayan lang po ang nakatakda sa iyo. Hindi mo kailangang dapuan ng anumang sakit. At kahit naman may sakit ka, meron kang kagaya niyan, COVID noong mga nakaraang taon, di ba? Ano yung COVID na yan?
ang daming natakot, ang daming namatay. Sa takot po yun, hindi yun sa... So, tiwala lang. Pero marami naman nang hindi nagpabaksin. Marami naman nang hindi namatay. Mga senior na buhay. Kami nga ni Pastor Greg, kaming dalawa lang yun dito sa bahay ng panahon na yun. May sakit pa si Pastor Greg, no? Yun pa yung panahon na na-stroke si Pastor Greg. Yun yung panahon na na-hospital siya. Kaya, pero hindi kami nagpapaksin, hindi kami nagpaano ng COVID. Kasi nga, ay ang aming tiwala ay nasa Panginoon. Ako pa yung namamalengke. Ako lahat kasi nga may sakit siya noong panahon. Kaya, salamat sa Panginoon dahil patuloy niya tayong binibigyan ng pag-asa at patuloy na iniingatan. Sa umaga po ito, ang ating pong pag-aaralan ay ang yung Book of Luke na. Yung aklat ni Lucas na ang ating pag-aaralan sa umagang to. Nakatapos na tayo sa Book of Matthew and Mark. Ngayon po ay kay Lucas na tayo. So, bago po tayo magpatuloy, tayo po ay manalangin. O Diyos na makapangyarihan sa lahat, patuloy na pinasasalamatan ka namin ng Diyos sa iyong kabutihan, sa iyong pag-ibig, sa iyong biyaya at pag-iingat sa amin. Salamat po sa buong magdamag na iningatan mo kami at patuloy na binigyan ng buhay na may kalakasan na nanggagaling sa iyo. Salamat po Diyos sa mga makakasama ko sa umagang ito na makikinig at mag-aaral ng iyong salita. Ikaw po, Panginoon, na magturo sa amin at magsalita sa pamamagitan ko sa mga bagay na dapat naming matutunan at malaman ukol sa iyo, Diyos. Bigyan mo kami, Panginoon, ng katalinuhan at karunungan at mga ng pangunawa sa iyong mga salita. Upang ito, Panginoon, ay maunawaan namin, maipangaral ito, Panginoon, ng buong dalisay at buong katotohanan, at ikaw po ang magpala sa iyong mga salita. Salamat po, Diyos, at ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen at Amen. So, ang ating pong pag-aaralan ngayon ay mula sa Book of Luke. Dito po sa ating introduction, sa verse 1, chapter 1, verse 1 hanggang 7 po ang ating pag-aaralan ngayon. At dito po sa introduction ni Luke, ang kausap niya po dito ay si Timoteo ba yun? Si Theophilus. Hari ba yun? Sabi niya dito, excellent Theophilus. So that you may know that, basahin po natin pala buong-buo. Sabi po dito sa verse 1 ng chapter 1 ng Luke, ang sabi, inasmuch as many have undertaken to compile an account of the things accomplished among us, just as they were handed down to us by those who from the beginning were eyewitnesses and servants of the word. It seemed fitting for me as well, having investigated everything carefully from the beginning, to write it out for you in consecutive order, most excellent Theophilus, so that you may know the exact truth about the things you have been taught. Sa verse 5, in the days of Herod, ito po yung umpisa ng kanyang pagsusulat o pagre-record ng mga nangyari. In the days of Herod, king of Judea, there was a priest named Zacharias of the division of Abijah, and he had a wife from the daughters of Aaron, and her name was Elizabeth. They were both righteous in the sight of God, walking blamelessly in all the commandments and requirements of the Lord. But they had no child, because Elizabeth was barren, and they were both advanced in years. Yan po. Now it happened that while he was performing, hanggang 7 lang pala tayo. Bukas na yun. Ito dito sa umpisa po, sa verse 1 hanggang verse 4, ay makikita po natin na ang kausap ni Luke dito ay si Haring Theophilus.
gusto ni Luke na i-report o isulat o magkaroon ng dokumento or ano pa ang tawag doon na maipapakita kay Haring Theophilus yung mula sa umpisa, yung syempre yung kakayanan ni Luke na mai-record ang lahat ng nangyari buhat ng umpisa hanggang sa mamatay ang ating Panginoon, no? At gusto niya na lahat ng mga records na natanggap niya mula doon sa mga tao na naging servant ng Word of God, ng salita ng Panginoon, ay may record niya sa from the beginning to the end, no? So sabi niya ay nag-imbestiga po talaga siya. Inimbestiga. Alam niyo po si Luke ay isang doktor. Kaya nung makasama-sama niya ang ating Panginoon, ay pinakikilala niya rito ang ating Panginoon bilang isang manggagamot. You know? At makikita po natin kung paano nakita ni Luke ang mga bagay-bagay tungkol sa pagpapagaling ng ating Panginoon. Isa siyang doktor pero na-amaze siya sa paraan ng paggagamot ng ating Panginoon. So, sabi niya, nag-imbestiga siya mula doon sa umpisa at maisulat niya ito in consecutive order, ano? Alam po ninyo, ingat na ingat po dito si Luke kasi nga naman ay dapat tama lahat ang kanyang isusulat. Dapat tama lahat ang naigather niya at sabi nga niya dito in consecutive order. O di ibig sabihin sa mula sa umpisa sunod-sunod 'yun, di ba? At makikita ng Theophilus yung pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari sa buhay ng ating Panginoon at ng kanyang mga disciples. Sa verse 5 ay ipinakilala na ni Luke ang mga magulang ni John the Baptist. Sa panahon ni Herod, yung panahon na yon ay hari ng Judea si Herod. Merong isang pari daw, ito si Zacharias, galing po sa division o sa tribo ni Abijah, and meron po siyang asawa na galing naman sa tribo sa descendant ni Aaron. Kumbaga ito po ay apo na ni Aaron. At ito po ay si Elizabeth. And they were both righteous in the sight of God, walking blamelessly in all commandments and requirements of the Lord. But they had no child because Elizabeth was barren and they were both advanced in years. So makikita na naman din natin dito yung ginawa ng Panginoon kay Sarah. Advanced in years. Matanda na ibig sabihin. Dito po ay pinakilala na po ni Luke ang magulang ni John the Baptist. Si Zacharias na isang priest doon sa temple at siya po ay galing po sa ni Abijah, na ito pong lahi ni Abijah ay talagang sumusunod at may takot sa ating Panginoon. Kaya't napalaki niya po si Zacharias at nagkaroon na ng edad at tinawag po si Zacharias na maglingkod. Itinalaga ng Diyos na maglingkod si Zacharias from sa lahi ni Abijah sa templo, at doon po sa templo na yun, siya po ay naghahain. Alam po niyo yun, siya isa doon sa mga pare na naghahain doon sa loob ng Holy of Holies. Hindi po pwedeng pumasok doon sa Holy of Holies kapag siya po ay merong kahit nakatiting na kasalanan. Kaya nga sabi dito, siya ay nasa katwiran o righteous in the sight of God, walking blamelessly. Kaya makikita natin na si Zacharias, tuwing maghahain siya sa loob ng Holy of Holies,
ay nakakalabas pa siya dahil ah, wala po siyang blamelessly nakakalabas po siya. Kasi kung mayroon pong bahid kasalanan ang isang pari doon na papasok sa Holy of Holies, hindi na po siya makakalabas. Doon pa lamang ay mamamatay na siya. Papatay na siya ng ating Panginoon. So, siya po ay nakakalabas, nakakauwi pa ng bahay, at ang kanyang asawa po ay si Elizabeth. Si Elizabeth na pinsan ni Mary na naging nanay ni Jesus dito sa lupa. Lagi po nating lilinawin na na si Mary po ay naging nanay ni Jesus dito sa lupa. Hindi po si Mary ay hindi po siya ang nanay ng Diyos, hindi po siya mother of God. Siya po ay naging nanay ni Jesus nung siya ay nagkatawang tao. Ginawa lang si Mary na vessel, lalagyan ng ating Panginoong Hesus para lang maisilang dito sa lupa para sa ating kaligtasan. Kailangan po malinaw po yan sa ating kaisipan na si Mary ay hindi mother of God. At sorry na lang po doon sa kumikilalang siya ay mother of God, pero mali po yan, hindi po totoo yan. Nagkakasala po tayo sa Panginoon kapag patuloy nating pinaniwalaan yan. Kasi ang God, wala namang pinagmulan ang God. Sasabihin natin si Jesus ay God? Hindi rin. Kasi si Jesus ay tao nung ipanganak ni Mary. Tao lang si Mary, bakit siya magiging mother of God? No? Ginamit lang po si Mary na isang lalagyan para maisilang lang ang ating Panginoong Hesus dito sa mundo. So si Elizabeth ay pinsan ni Mary na na baog, na walang anak kasi nga advance in years. At alam nyo sa Israel, pagka ikaw ay walang anak, ikaw ay talagang tampulan ng pang-iinsulto. Insultuhin ka ng mga, lalo na ng mga may anak, iinsultuhin ka ng gusto at sasabihin na ikaw ay pinarurusahan ng Diyos. Alam niyo, sa totoo lang naman ay parusa ng Diyos yung walang anak. Diba, kung naalala niyo yung fig tree na nakita nila ng mga disciple niya doon sa book of Matthew and Mark, merong fig tree doon, o yung puno ng igos na hindi namumunga. Anong ginawa doon ng Panginoon? Kinurse niya yung puno na yun. So sa Israel, ang puno ng igos ay simbolo ng Israel. Kaya kung ikaw po ay hindi namumunga bilang puno ng igos, ibig sabihin ikaw ay isinumpa. So si Elizabeth, dahil wala po siyang anak, wala po silang anak ni Zacarias, ang sa kanila ng mga tao ay isinumpa dahil nga doon sa puno ng igos. At syempre nakakalungkot din na wala naman silang tagapagmana man langan, di ba? So although si Elizabeth at si Zacarias they were both righteous in the sight of God, walking blamelessly in all commandments and requirements of the Lord, pero wala pa rin silang anak. Kaya ang mga tao, kahit na sabihin pa na sila ay righteous, walking blamelessly, at lumalakad sila ayon sa kalooban ng Panginoon, pero walang anak, so ang insulto sa kanila ay isinumpa ng Panginoon. Kasi ang Panginoon ay nandun po siya sa kalagayan na lumikha siya ng mga bagay na merong buto. Kasi nga sabi ko sa inyo, ang ating Panginoon ay agriculturist. May buto yung puno, yung mga bunga ng puno, may buto yung mga halaman, may mga buto, di ba? Pag nagtanim ka, kahit yung ornamental plants, pag nagtanim ka ng buto, tumutubo. Lalo na yung mustard seed na kanyang binigay na example sa atin. Yung mustard seed, may buto lahat po. Kahit na si Eva at si Adan, nung nilikha ng Diyos si Adan, ay may buto. Kaya nga po nung malikha o magkaroon ng Eva, ay galing po doon sa
buto ni Adan. Hindi po nilikha ng Diyos si Eva sa sa lupa, no, according to pero siya po ay nalikha or naging Eva sa pamagitan ng buto ni Adan, na isang makasalanan din, na syempre lupa din si Adan. So hindi lang siya minold ng Panginoon katulad ni Adan, pero siya po ay may buto, 'di ba? So lahat ng nilikha ng Diyos ay may buto, maging hayop, maging mga bagay na nandoon sa dagat, mga lumilipad, mga beast, may mga buto 'yan, no? Kaya yung buto ay mahalaga sa Panginoon. Kaya nga sabi dito, meron tayong apat na 4 kinds of soil. Lahat po yun ay tinaniman ng buto. Pero yung iba, yung tatlo ay hindi nag-respond doon sa ginawa o imbitasyon ng Panginoon. Pero yung isa na nilagyan ng mabuting buto ay nag-respond, at sila po yung nakasama ng Panginoon sa buhay na walang hanggan, kasi lumago po sila, di ba? So kailangan ng tao ay buto. At dito po sa ating pinag-aaralan, kailangan meron talagang buto na itatanim sa sinapupunan ni Elizabeth, dahil wala siyang anak, walang magmamana, at walang katapusan ang pang-iinsulto sa kanila ng mga tao. Kaya nga pag barren ka ay humingi ka na ng tulong sa Panginoon. Sa Israel po ay mahalaga ang magkaroon ng anak. Napakahalaga, kasi nga doon sa pagkakaroon ng buto, doon sa puno ng igos na kanilang simbolo bilang Israelites. Simbolo po yun. Biro nyo, doon sa puno pa lang yun ay nagkaroon ng simbolo ang Israel o ang Israelites, na kailangan nila magkaroon ng bunga. Ano sabi ng Panginoon nung isinumpa niya ang igos na yon? Hindi na siya magkakaroon ng bunga, di ba? Pero mabuti ang Panginoon, dahil doon sa mga tao o mga Israelites na nandoon ay nagkaroon ng mga anak. Kaya ito si Elizabeth ay nabasa nyo ba yung sa book of na si Hannah ay sa Samuel, book of Samuel, sa first or second, basta sa book of Samuel, na meron doon isang babae, si Hannah, na asawa din ng isang priest na palagi nasa templo at umiiyak at nagbubulong-bulong sa Panginoon na nabigyan siya ng anak, no? Si Samuel nga yung naging anak niya. At sabi nga ng priest doon ay lasing daw si Hannah, kasi lagi nandun sa templo tapos bulong ng bulong. Akala nung priest doon ay lasing, nakainom si Hannah. Kaya nung sinabihan niya na bakit siya ganon, so sinabi ni Hannah na siya ay humihingi ng pabor sa Panginoon para magkaanak. So ganon din po si Elizabeth, dahil wala po siyang anak. Pero alam po ninyo, kasi matanda na, hindi na pwede mag-anak. So paano siya magkakaanak pa? So ang Diyos at ang himala na lang ng Panginoon ang mangyayari, kagaya ng nangyari kay Sarah, na pareho silang advanced in years, pero nanganak pa si Sarah, at ang kanyang anak ay si Isaac. So walang imposible sa Panginoon. At may dumalaw po sa ating panahon po, ay ganito po ang ating gagawin. Ang mga nangyayari sa ating panahon ngayon. Marami tayong marami ding mga barren, pero alam po ninyo yung barren na sinasabi dito sa kapanahunan natin ay yung mga tayo bilang mga Kristiyano, na sinasabi natin tayo mga Kristiyano, na tayo ay tagasunod ng ating Panginoong Jesus,
excuse me, na samantalang ang tagasunod ng Panginoon Jesus, ang sabi ng Panginoong Jesus ay go and preach the gospel, no? Dalawa ang sabing ganun ng Panginoon doon sa John 14 ba yun, na ang sabi niya ay hindi tayo ang pumili sa kanya. Tayo ang pinili ng Diyos. Tayo ang kanyang nagpakilala ang Diyos para sa atin. At hindi tayo ang humanap sa ating Panginoon. Sabi nga sa Romans, hindi natin hinanap ang Diyos. Nagpakasasa tayo sa ating mga kasalanan. Kaya nung dumating yung panahon na hinanap tayo ng Panginoon, hinanap tayo ng Diyos. Tingnan niyo yun, hinanap tayo ng Diyos para mamunga. Bunga na magtatagal. Bunga na tatagal. Bunga na tumatagal. Ayan. Hinanap tayo ng Panginoon. Ibig sabihin ay tayo na po yung nakatakda, destined to be with the Lord in the heavenlies, in His kingdom, no? Tayo ay itinakda ng Diyos kasi hinanap niya na tayo eh. So sa kanyang paghahanap ay ang daming tao di ba? Sa kanyang paghahanap ay nakita niya po yung mga tao na magbubunga. Ayan, tignan natin. Yung mga tao na magbubunga. Saan ang bunga? Saan magbubunga? Una po, ang ating karakter. Kailangan na maging maayos at maging ayos sa kalooban ng Diyos ang ating mga karakter, no? Kasi yun po ang sentro ng ating pagkatao, yung ating karakter. Kapag ang ating kapag nakita mo yung isang tao na ang karakter ay barubal, ibig sabihin na lumaki siya sa isang pamilya na barubal, walang pagtuturo ng maayos. Kapag nakita mo yung tao na napaka yabang, yung hindi maganda, ang karakter po kasi yan ang pagkikilanlan ng isang tao. Makikilala mo ang isang tao kapag siya sa kanyang ayos sa kanyang karakter. Halimbawa yung tao na yun ay panay ang pagsisinungaling, yan ang kanyang karakteristik, sinungaling, di ba? Yan ang kanyang karakter. So, merong mga bastos, merong mga mapagmura, yan ang kanilang karakter. Kasi, yun ang nakita nila sa kanilang bahay, sa loob ng pamilya. Pero meron naman mga karakter na maayos, di ba? Meron nga akong binabasang bata pa lang, 6 years old, 5 years old, na kung magsalita talagang parang alam niya ang Bible. No? Sinasabi niya na huwag kang matakot. Hindi ito siguro tinuruan ng mga pamilya, ng mga magulang, at nakikita niya ito sa loob ng kanilang pamilya na meron silang takot sa Panginoon. Nare-recite niya yung mga bagay na hindi niya nababasa sa Bible, pero may mga kino-quote siya mga Bible verses, no? Bata pa lang, 5 years old. So lalaki yun na ang kanyang karakter ay matino, hindi barubal, hindi mainitin ang ulo, kalmante lagi. Ay, alam niyo po yung mga may karakter na ganon, laging kalmante kahit ano pong mangyari sa kanyang paligid, kahit ano pong pangyayari sa sitwasyon ng buhay, ay kalmante pa rin siya. Meron akong kilalang isang tao na napakakalmante. Siya po ay pastor din. Nabangga yung kanyang sasakyan, alam po ba nyo, imbis na magalit, hindi ba, tingnan nyo yung mga nababangga, nagagalusan lang, nasagi lang yung kanilang mga sasakyan, nagbubunot na ng barel, kumakasan na ng barel at kaya sinusuntok at ginugulpi na yun. May nabasa ba kayo o nakita nyo ba yan sa social media na yung isang mama na nasagi lang ng bisikleta, wala naman nangyari doon sa kanyang kotse, bisikleta lang kasi, pinagsusuntok niya yung tao yun na may bisikleta, pinagsusuntok niya kung hindi siya siguro inawat, ay
Ewan ko kung ano nangyari dun sa nagbibisikleta na yun. At sana naman yung mga umaawat ay bilisan nyo naman pag-awat, gulping-gulpin na yung tao bago inawat no? Yun lang, di ba? Mainitin ang ulo. So yun yung kanyang karakter palasigaw, karakter niya yun yung mga marites, karakter niya yun unless sabi nga ng 2 Corinthians 5:17, unless na makipag-isa tayo sa Panginoon ay magiging bagong tao tayo, magiging bagong tao. Yung mga lumang pagkatao natin, pagkatao yun yung karakter, ang lumang pagkatao natin ay mapapawi at mawawala na. So kasi nailibing yung kasama ng ating Panginoon. Ibig sabihin, kung nakipagkaisa ka na at ang Panginoon mo talaga ay ang ating Panginoong Jesus at tinanggap mo na siya ang iyong tagapagligtas, ikaw ay bago ng tao at magkakaroon ka ng bagong karakter. Ito po yung ito po yung ating unang bunga na dapat magkaroon tayo. Bunga ng ating magandang karakter. Bakit? Kasi hindi ka po pwedeng mangaral ng salita ng Panginoon kung ang karakter mo ay barubal o palpak. Kahit anong pangaral ang sabihin mo, kung ang iyong karakter ay hindi nababago, baliwala. So ano yung pangalawang karakter o pangalawang bunga na gusto ng Panginoon na magkaroon tayo? Una, yung karakter, no? Ang basahin natin yung fruit of the Holy Spirit, andun yung mga karakter na gusto ng Panginoon na magkaroon tayo. Excuse me po. Pangalawang bunga na gusto ng Panginoon ay, so yung una, balik tayo, karakter kapag tayo po ay mayroong takot sa Panginoon at may pananampalataya, tapat na mananampalataya tayo ng Panginoon, siya lang ang pinaniniwalaan natin, ang kanyang salita lang ang ating pinaniniwalaan at binabasa, magkakaroon po tayo ng bunga na pangmatagalan hanggang sa pagdating ng Panginoon ay nandun yung karakter na yun. Pangalawang bunga ay yung mga tao na nabahaginan mo ng salita ng Panginoon. Kaya nga meron tayong Matthew 28 verse 19 o 18 hanggang 20, dahil doon nakalagay, nandoon yung ating assignment. Hindi po ito assignment ng mga pastor o ng mga evangelist o ng mga alagad ng Diyos. Ito po ay para sa lahat. Wala namang sinabi doon na go pastor, go evangelist. Wala namang sinabi doon, basta sinabi lang doon ay go and preach the gospel. Alam po niyo yung gospel na pinapapreach ng Panginoon ay yung gospel, yung mabuting balita ng kaligtasan. Maligtas muna ang tao bago ipangaral sa kanya yung mga bagay na makikilala natin ng husto ang ating Panginoon. Yung mga bagay na magbibigay sa atin ng magandang karakter. Yung mga sinabi niya doon na preach the gospel ay para tayo ay lumago sa ating pagkakilala sa Diyos. Yung gospel po ay gospel ng mabuting balita o salita ng Diyos sa mabuting balita ng kaligtasan, hindi po sa kung ano-anong ating pinapangaral, kundi yun muna yung gospel ng pagliligtas ng Diyos. Sabi nga doon go and preach the gospel, make disciples. Ang ibig sabihin, pag yung disciple ay bago pa lang yun, tuturuan mo pa lang yun. Make disciples and teach them to obey my commandments. So bago lang yun, bagong tao, bagong pagkilala sa Panginoon. Go. Wala sinabi doon na kung sino ang mag-go, kundi lahat po tayo, kasi yan po yung pangalawang bunga na gustong makita ng ating Panginoon. Nakita niyo yung yung mga sinasabi mga Kristiyano sila. Nakita niyo yung mga kung wala yung pangalawang bunga, kung wala yung Matthew 28
Siguro walang naligtas kundi sila Pablo lang at yung 12 disciples, di ba? Pero lahat po sila doon sa Acts, tignan niyo po sa Acts. Basahin niyo ang Acts dahil marami po kayo makikita doon na kahit na hindi sila yung kilalang mga leader, hindi kagaya ni Pablo, hindi kagaya nila Pedro, mga walang pangalan sa kagaya na Stephen ba yun? Nangangaral po sila ng salita ng Panginoon. Kahit nga nakita nyo ba yung nabasa nyo ba yung isang eunuch na pinangaralan na ba yung si Stephen ba yun, na pinangaral yung salita ng Panginoon, o agad-agad nagpabautismo, di ba? So yun po yung mga tao na kailangan nating abutin para sa ating Panginoon. Yun yung pangalawang buto, o yun ang pangalawang bunga na hinihingi ng Panginoon sa atin. Una, yung ating karakter. Yan, maraming palpak na karakter na kailangan na mabago. At mabago lamang yan sa pamagitan ng ating karakter din, kung makita yung ating karakter na maayos, at sa pamagitan ng pagkikipag-isa sa ating Panginoong Jesus. 2 Corinthians 5:17. At yung pangalawang bunga ay yung mga tao na dadalhin mo sa ating Panginoon. Yung mga taong wala pa sa kawan ng Panginoon. Diba sabi ko nga palagi sa inyo na tayo ay nandun na sa kawan ng Panginoon. Nakita nyo ba yung ang tawag dito, yung 10 na nasa kawan ng Panginoon na wala yung isa, hinanap. Nakakatuwa po ang Panginoon. At ang salita ng Panginoon ay dapat nating panghawakan at paniwalaan. Sabi ko nga palagi sa inyo, kasi uulit-ulitin ko palagi, kasi para magkaroon tayo ng mindset na ganito, na tayo po ay nakadestin para tayo ay maligtas. Tayo mga hinanap ng Panginoon. Tayo na pinili ng Diyos. At dahil tayo ay destined mula pa doon sa pagka-pundasyon ng mundo, nandun na tayo, nakita na tayo ng Panginoon. Nakita na tayo ng Panginoong Jesus. Proverbs 8, doon sa bandang huling verse, nakita na tayo ng Panginoong Jesus at excited siya na iligtas niya tayo sa kapahamakan. Yan ay nangyari wala pa ang mundo. Diba? Hindi pa na form ang mundo. And sabi nga niya ay tinitignan niya na. Nakatingin na siya sa atin. Ang ibig sabihin ay He's looking for us. He's looking to us. Kaya nga sabi niya, look unto Jesus, dahil siya ay nakatingin din sa atin. At ang ating mga pangalan ay nakasulat na sa aklat ng buhay. Hindi isusulat pa lang. Dahil tayo mga makakasama ng Panginoon sa buhay na walang hanggan ay nakasulat na doon. At tayo po ay nakatakda ng maging kasama ng Panginoon sa buhay na walang hanggan. Ano sabi ng Panginoong Jesus? Ama, itong mga pangalan na ibinigay mo sa akin. Ibig sabihin na meron ng mga taong ibinigay ang pangalan sa ating Panginoong Jesus upang ikalapin ng Panginoon. Kaya nangangaral ang Panginoon sa crowd, hindi sa loob ng church lang. Nagbabasa po siya ng scripture sa loob ng templo, pero ipinapangaral ng Panginoon sa labas, sa lahat ng tao, yung pinapakilala niya ang ating Ama at pinapaunawa niya ang pagliligtas ng Panginoon. Sa scripture, binabasa niya yung mga scripture tungkol sa kaligtasan, tungkol sa katigasan ng ulo at pagtalikod ng tao sa Diyos at yung muling pagbabalik. Pero doon sa crowd, ang ipinapangaral ng Panginoon ay kung paano po magkakaroon ng buhay na walang hanggan, at paano pinalalayan ng Diyos ang mga tao na may sakit at karamdaman, at yung mga inaalihan ng demonyo o ng kaaway. Alam niyo ba kung bakit yun ang ipinapangaral ng Panginoon sa lahat ng tao? Una, pinapangaral niya na
may kaligtasan ng tao, na may pinadala ang Diyos para iligtas ang tao. Doon sa pagpapagaling ng mga may sakit, ito yung benepisyo ng pagliligtas ng tao. Na kung ang tao ay maliligtas, kung ang tao ay mabibilang doon sa pinili ng Diyos, ay meron po siyang yung mga anuman ng sakit at karamdaman ay pinalaya na ng Panginoong Hesus noong siya ay mamatay. Kasama lahat ang karamdaman at sakit na yan na namatay, inilibing kasama natin Panginoong Hesus. Kaya't malaya tayo at magiging malaya tayo sa lahat ng sakit at karamdaman kung ang ating Panginoong Hesus ay pananampalatayanan natin, or kung yung anak ng Diyos na sinasabi ay pananampalatayanan natin. Kasi yun ang pakilala ng Panginoon, anak siya ng Diyos. Anak siya ng tao sa pamagitan ni Mary, pero anak siya ng Diyos sa pagiging Diyos. At anong sabi nyo, nagpapalaya siya ng mga inaalihan ng demonyo. Bakit yun ang kanyang bakit yun ang kanyang ginagawa sa crowd? Kasi ang ibig sabihin nun, kung ang Panginoon mo ay ang ating Panginoong Hesus o yung Son of God, ikaw ay magiging malaya sa lahat ng gawa ng kaaway. Kaya yun lang ang ginawa ng Panginoon no? Bumuhay ng patay. Bakit siya bumuhay ng patay? Pinakita doon ng Panginoon ang kapangyarihan ng buhay na bago, yung bagong buhay na ibibigay sa atin sa oras na muling nabuhay ang ating Panginoon. Ito ay mga example lang po mga modelo na pinakita ng Panginoon sa crowd na yon nung siya ay tao pa lamang. So si Jesus ay Son of Man sa pamagitan ni Mary, at siya ay Son of God dahil sa kanyang pagiging Diyos. Tandaan po natin yan. So, yun po ang dalawang bunga na hinahanap sa atin ng Panginoon. Na hindi tayo ang pumili sa Diyos. Huwag nating ipangalandakan na tayo ay maka-Diyos. Kasi hindi tayo maka-Diyos. Ang Diyos ang pumili sa atin at walang maka-Diyos. Kaya lang tayo nagiging maka-Diyos ay dahil pinili na tayo ng Panginoon. Itinalaga tayo ng Diyos at itinakda tayo ng Diyos at tinuruan tayo ng ating Panginoon sa pamagitan ng Panginoong Hesus nung siya ay nandito pa sa lupa. Tinuruan niya tayo ng mga bagay-bagay kung paano tayo mamuhay ayon sa kalooban ng Diyos para tayo ay makasunod at maging parte ng kanyang paghahari. Kaya nga dito si Zacarias at si Elizabeth, kung sila ay magkakaanak, yung anak din nila ay magiging blameless at susunod sa commandment and requirements of the Lord. Kailangan na ang bunga ni Elizabeth at ni Zacarias ay maging katulad nila. Bakit? Kasi ang kanilang magiging anak ay magiging pinsan ni ang ating Panginoong Hesus, di ba? Magiging pinsan pero maghihirap din. Pinsan ni Jesus dito sa lupa. Pero pagdating po sa langit, ang magiging relasyon natin sa ating Panginoon ayon sa Hebrews, sa Book of Hebrews, ay kapatid natin si Jesus. Kapatid na panganay. Kaya pwede ba yung mga pastor na nagsasabi nga si Jesus at ang Ama ay iisa, o kaya si Jesus ay ang Ama? Nakita niyo ba, pati si Mary ginawang asawa ni Jesus, mother of God. Diba pinag-partner pa sila si Jesus at si Mary, parang mag-asawa tuloy sila. Samantalang si Jesus ay anak ni Mary sa pagiging tao. Tapos naging, alam niyo kung ano yun? Yun po yung yun po yung mga idolo ng mga pagano. Si Tamos at saka si Semiramis, yung mag-ina na yun na naging mag-asawa. Yan po ang talagang pinagkuhanan ng ang tawag diyan,
Kaya buksan po natin ang ating mga isip na ang salita ng Diyos ay nagtuturo sa atin, itinutuwid niya ang lahat ng bagay na dapat matuwid sa ating paniniwala at sa ating pananampalataya. Hindi lahat ng tao ay maliligtas. Sabi nga doon sa Matthew 7:21, hindi lahat na tumatawag sa aking Panginoon, Panginoon ay papasok sa kaharian ng Diyos. Sino lang? Yun lamang gumagawa ng kalooban ng Panginoon. Ano yung ginagawang kalooban ng Panginoon? Una, ay magkaroon ka ng bagong karakter. Magkaroon ka ng bagong karakter sa pamagitan ng pagkilala mo at pakikipag-isa mo sa ating Panginoong Hesus at maging Panginoon mo ang ating Panginoon. Pangalawa, ay ipangaral mo ang salita ng Diyos. Iyon ang kalooban kaya nga meron Matthew 28. Yun ang kalooban ng Diyos, di ba? At ang pinakamahalaga doon na lahat-lahat 'yon. Ito ang pinakamahalaga, kaya mo magagawa ang lahat ng 'yon ay dahil sinabi ng Panginoon yung great commandments. Love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, and with all your strength. Kung mahal mo talaga ang Panginoon, mangyayari sa iyo yun. Gagawin mo yun. Gagawin mo na talagang makipag-isa sa Panginoon. Dahil yun ang number one na gusto ng Panginoon na mangyari sa ating buhay. Makipag-isa ka sa ating Panginoon. And then, kapag ikaw ay nakapag-isa, lahat ng lumang pagkatao mo ay mababago. 2 Corinthians 5:17. At kapag ikaw ay nabago na o ikaw ay nandoon na sa kawan ng Panginoon, hanapin mo din ang mga tao na wala pa doon. Kasi yun ang assignment natin. Kaya merong Matthew 28. Go and preach the gospel. Make disciples and teach them to obey my commands. Yan po ang pangalawa nating assignment. Kung tayo po ay natuto na, kung tayo po ay inaralan na, napangaralan na at nag-aral na ng salita ng Panginoon, ay dapat naman ay lumabas tayo at ipangaral ang salita ng Diyos. 'Di ba? Kung tayo po ay bagong nilalang, anong gagawin natin pagkatapos noon? Magbasa at mag-aral ng salita ng Panginoon para kilala mo at alam mo kung sino yung ipinangangaral mo. Kilala mo at sino yung iyong ipapahayag at sino yung pinananampalatayanan mo. Yan po yung pangalawang gusto at kalooban ng Panginoon na gawin natin. He chose us. Hindi tayo ang pinili ng Panginoon. Pinili tayo ng Panginoon para mamunga that will last. At yun po ang bunga na sinasabi ng Panginoon. Yung mga pinapangaralan natin, hindi lamang tayo basta nag-preach sa Kanya. Hindi lamang basta na pinakilala ang Panginoon. Ano sabi? Teach them to obey. Gawin mo silang disipulo. Teach them to obey and make them disciples and teach them to obey. Hindi basta inaralan mo lang siya ng salita ng Panginoon, pinakilala mo ang Panginoon, tapos na. Hindi po. I-disciple mo siya. Kung ayaw mag-disciple, malay mo, balang araw may magdi-disciple sa kanya. Pero, i-disciple mo siya at ituro mo sa kanya ang mga bagay na dapat niya matutunan tungkol sa ating Panginoon. Yung commandments of God. Kaya tayo po ay magbasa at mag-aral. Unawain natin ang mga sinasabi ng Panginoon. Napakahalaga po na maunawaan natin ang sinasabi ng ating Panginoon sa kanyang mga salita. Hindi basta-basta. Minsan nagbabasa lang kasi tayo, kung ano lang yung nabasa natin, tapos na. Yung iba nagpapaantok lang, nagpapatulog lang. So, napakahalaga po na malaman natin. This sa Book of Luke, makikita po natin yung mga sunod-sunod na pangyayari sa buhay ng ating Panginoong Hesus mula nung siya, hindi pa siya isinisilang, hanggang sa siya ay mamatay sa krus, ay ipinapakita na ni Luke kung ano ang pinag-umpisahan ng ating Panginoon. Tayo po'y manalangin. Diyos amang makapangyarihan, maraming salamat po sa iyong kabutihan sa amin. Salamat po sa mga salita mo na
aming pinag-aralan at itinuro mo sa amin sa panahon na ito at sa araw na ito. Salamat po, Diyos, dahil hindi mo kami pinababayaan maging ignorante sa iyong mga salita. Salamat sa Panginoon, salamat sa iyo na pinili mo kami, hinanap mo kami, Panginoon, upang kami ay mamunga ng ayon sa iyong kalooban. Salamat po at patuloy na pagpalain mo po at maritin sa aming kaisipan ang mga salita mo upang maging gabay namin ito sa buong maghapon. At ganun din, Panginoon, pagpalain mo ang mga nakasama ko sa oras na ito, sa pag-aaral ng iyong mga salita. Pagpalain mo at tulungan mo ang bawat isa sa amin na magawa namin ang kalooban mo at lumakad kami ayon sa iyong kalooban. Salamat din sa aming bansang Pilipinas, ang iyong lupang hinirang. Salamat po dahil patuloy na iniingatan mo ito, Diyos, at patuloy na ikaw po ang naghahari sa buhay ng aming Pangulo at Pangalawang Pangulo at sa bawat Pilipino at mga OFW. Salamat po dahil ikaw ang nag-iingat at patuloy na magtuturo sa bawat isa. Salamat din sa patuloy na manifestation ng kagalingan ng lahat ng mga may sakit at karamdaman, mga inaalihan ng masamang espiritu, Panginoon, yung mga depressed, yung mga frustrated. Lord, ikaw po lamang ang makakahawak sa kanila at makakapagbigay, Panginoon, ng kaginhawahan sa kanilang mga nararamdaman. Ganon din, salamat, Panginoon, sa mga nangangailangan ng iyong kalinga, physical man ito, material, moral, emotion, maging lalong-lalo na sa spiritual na pangangailangan. Maraming salamat, Panginoon, dahil hindi ka po magpapabaya sa iyong mga tinawag, sa iyong mga pinili, at sa lahat, Panginoon, ng iyong minamahal. Salamat, O Diyos, at patuloy na mangyari ang iyong kalooban sa aming mga buhay, at patuloy na maganap namin, Panginoon, kung ano ang iyong itinilaga na gagawin namin sa mundong ito, kung bakit naririto kami, ano ang aming halaga, ano ang aming assignment na itinakda mo para sa amin. Maraming salamat, Panginoon, at patuloy na maluwalhati ka nawa sa aming mga buhay sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen at amen. Maraming salamat po sa mga nakasama ko sa umagang ito. Brother Efren and Sister Mercy, sila lang nakikita ko eh. Maging sina Kuya Oka, Sister Yoli, no? At patuloy na nagpapasalamat po ako sa inyo dahil patuloy niyo po sinusubaybayan ang gawain nito. Maraming salamat po. At kung patuloy na susubaybayan niyo po ito, Monday hanggang Sunday po ang ating devotion mula 5:30 to 6:30 po. At ganun din patuloy na ang pag-aaral natin ay kasama po natin sina Pastor Greg at si Noriel na yung aming panganay, at ako po ay makakasama nyo hanggang Biyernes. So kung nandiyan po kayo sa pagpapahayag o sa pag-share po ninyo ng devotion nito ay ginagawa po natin ang ating tungkulin sa ating na iniatang sa atin ng Panginoon. Ano yung tungkulin na yun? Ang tungkulin na yun ay ipahayag ang salita ng Panginoon. Kaya kung ipinapahayag o isi-share po natin ito, nagagawa na po natin ang mga assignment natin galing sa ating Panginoon. At sa ating pong devotion sa Facebook nga po, sabi ko nga kanina, ay nandun po tayo sa Facebook Pugs Channel, at sa YouTube ay Pugs Family Channel. Patuloy niyo po itong subaybayan at ipahayag ang salita ng Panginoon sa lahat ng dako. At kung meron po kayong comments, pwede niyo pong ilagay ang comment and mag-react naman po kayo at i-share, no? At kung may makita po kayong bell doon sa unahan o sa itaas,
Pakiclick na lang po para ma-update po tayo sa lahat ng ating mga gagawin sa ating Facebook o sa ating YouTube at sa ating pag-aaral ng salita ng Panginoon. At patuloy po tayong magtiwala sa Panginoon at sa maghapong ito patuloy po nating ingatan ng ating buhay bilang anak ng Diyos. Hindi bilang taga mundo, no? Bilang anak ng Diyos tayo po ay mag-ingat at patuloy na unawain natin ang mga nangyayari sa mundong ito. Mamaya po ay magkakaroon po ako ng live video at inaanyayahan ko po ang lahat na patuloy natin pag-aralan ang salita ng Panginoon at patuloy po tayong lumago sa pagkakilala natin sa Kanya. Maraming salamat po sa bawat isa at ito po ang inyong lingkod na si Pastor Ates Pagulayan. Nagsasabi na mahal tayo ng Diyos, hindi niya tayo kayang pabayaan. Hindi niya tayo kayang iwanan. Kaya manatili po tayong nananalig, nananampalataya at nagtitiwala sa ating Panginoon dahil ang gusto niya ay magkaroon tayo ng buhay na ganap at kaaya-aya sa Kanyang harapan. Muli, ito po ang inyong pastora, nagsasabing mahal tayo ng Diyos. Bye-bye. Bukas ulit. Ngayon mo palang nililinis yan, Greg?